Pilipinas. Halagang ibang pamamahala kumpara sa Madrid. Tapos alam niyo ba, 20 taon ako nag-tiis at nagsilbi dito sa San Diego. Tapos nung umalis ako, iilang matanda, 3 months lang sa lamang ng Jerusalem. Nagdaan sila, sabi lang ito. Sabi lang na tayo pumunta sa ulo. Malayo na si Kapitan Tiago dyan. Malayong-malayo na siya sa mga walang galang na tao. Sigurado naman ako hindi nakakita ko nangyari sa inyo. Nako, nagsayang ka lang ng pera. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan. Matutulog ng hindi nasisiyahan. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing sa Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. May iwan ko na nakalimutan. Kinagulugod ko po kayo naman sa makilala. Aba, padre lamang sa mga latingkura ng San Diego. Kinagagalak ko muling makilala ang dating kaibigan ng aking ama. Tama ka, ako nga ang puro ng San Diego, pero hindi ko man kailanman naging kaibigan ng iyong ama. Mukhang nagkamali ako. Patawad ko na siya. Wow, kasi yung pagkain sa iyo, kumain mo ba sa iyo? Gracias, Señor. Isang mabait na tao ako ng ama at kakilala ko at malimit kong makasama. Sabi ko, isa siya sa kagalang-galang ng mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ginoo. Pinawi ng mapapuri tungkol sa aking ama. Duda ko lang ay ano nangyari sa kanya na gayon ako kanyang anak na walang kaalam-alam. Pitong taon po, Ginoo. So yung pinapakon sa iyo, Ang totoo po niyan ay bilang ang buwan na nakalimut sa akin. Kahit na ako'y ngayon. totoo ba yan? Opo, Doña Victorina. Sa mga bansa na po tayo, ano hindi na magandang Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong kaibigan pa. Pagkatapos ko kasi mabasa at pag-aaralan ng kasaysayan ng isang bansa ay kalimutan ko na ang mga magagandang alaala sa isang bansa. Kung gayon ay isang ang mga ibo. Nagsayang ka lang ng pera, dahil kahit ang mga bata mismo sa ating bansa ay alam ang iyong mga sinasabi. Senyoras, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan na ganyan ang pagkitungo sa akin ng bata pa ako. Nakuha tanggapin niya ang sa Senyoras, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula sa Europa at mga na kailangan ko na kada lumisan. Hindi ko na ba talaga maintain mo kung nakipulagay sa mga pala. Alam ko ang kaya ka ng sinitay. O manhin akin doon, mahalaga ang aking tatataguin. Minsan napakasama talaga ng pagpapadala ng mga kabataan sa ibang bansa upang mag-aral. Tignan niyo yung isang binatang yan. Pinilit niya na siya ay mas mataas pa sa mga pura at mga Friday ng simbahan. At lumalaki ang kanilang ulo. Kaya dapat huwag niyo akong tularan ng sakangan ng batang niya. Kasi sabi ko, Magandang umaga rin, Isabel at Maria Clara. Mukhang aalis kayo, saan ang inyong tungo? Punta lang po kami ng Berkelyo. Kukunin ko lang po ang matira. O sige, mauna na kayo. Gagayan nawa kayo ng may kapal. Buenos dias. Natin sinong masusunod. Santiago! Padre, ano sa dyan? May importante akong sasabihin sa iyo. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Mawalang galang ko. Alam ko ba dito ang mundo ng aking ama? Ang totoo po niyan ay tinaniman ko po yun at nilagyan ko ng malaking cross para hindi ko po makalimutan. Akala ko ba ay alam ninyo ang puntod ng aking ama? Alam ko po ay dito ko lang nilagay yung cross na malaki. Ngunit ang hindi ko po naintindihan, bakit po nawawala? Ito mo dun sa sepulturero. Walang galang na po. Hindi ko na ipag-ilingkod sa inyo mga ganyan.
Nakita niyo po ba yung malaking krus dito? Ah, yung krus na may mga bulaklak? Sinunog ko na po. Sinunog? Opo, inutos po yun sa aking murang malaki. At ginawa mo naman ang kanyang inutos. Inutos lang po sa akin yung murang malaki. Ilibigin po sa mga libingan ng chip. Nakikiramay po ako. Ikaw bang gumawa ng gano'ng kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon sinasabi ko pa lang ngayon, wala kang alam kung sa sinasabi mo. Pag nalaman kong ikaw, tatanggalin ko yung poknat mo sa ulo. Eh kung hindi ikaw, eh sino? Siguradong hindi ako yon ang hinahanap ang kurang si Padre Damaso. Patawad po, reverensya para sa akin, Senyor. Hindi niya po alam ang kanilang ginagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya pero para sa akin napakasakit nun. Gabayan nawa sila ng may pagkalit. Stan Crispin, hindi mo ba ibabalik ang kalsa o ang ginto ng simbahan na iyong ninakaw? Tawa na po! Tawa na po, Mama! Kuya, tulong! Hindi ka mananahimik? Umupo ka nga! At para ikaw ay aking mapatay na ng mabilisan. Basilio, Crispin, anak! Basilio! Binibini, ayos ka lang ba? Senyor! Senyor, pakita niyo po ba ang mga anak ko? Senyor, tulungan niyo po ako. Nahanap ko pa yung mga anak ko. Tulungan niyo po ako. Patawad, di kita matutulungan. Senyor, tulungan niyo po ako. Senyor, tulungan niyo po ako. Tigil! Ikaw ba si Sisa, ina ng magnanakaw na bata? Oo, ako si Sisa. Pero hindi nagnanakaw ang mga anak. Huwag ka nang magmangmangan pa. Nasaan ang iyong mga anak? Nasaan ang nakababata? Hindi po siya umuwi kagabi. Sinungaling, kung hindi mo siya ilalabas, ikaw ay sasama ka sa kwartel. Hindi pa nga umuwi ang mga anak ko. Sumama! Kung ayaw mo manahimik! Crispin, Basilio, anak! Crispin, Basilio, anak! Basilio, anak! Crispin! Basilio, hindi, anak! Basilio! Basilio, anak, hindi! Basilio! Basilio, anak! Basilio, anak! Basilio! May gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Di po siya nagpakilala, ngunit ang sabi niya po ay kilala niyo. Hindi, papasokin mo siya. Ano ba ang sasabihin? Kinalulungkot ko lang ang pagkamatay ng isang tao kanina. Malamang baka may kinalaman siya kung sino-sino ang mga kaaway na yun. Maraming salamat, Elias. Paalam, Elias. Kita tayo.
Ano ang pinag-uusapan ninyo ni Crisostomo Ibarra na isang hangal na binata? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo Ibarra ang mga taong nakatulong sa kanya gaya ng arkitekto at ng memorensya. Natawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto, isa lamang yung kahangalan na ang isang Hindyo na nagdunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng simbahan. Ngunit ang ipinapatayang gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto na ang isang paralan na iyon ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Ang lahat ay magbabayad, gayong napahamak ang ama ng isang bulubong na ito, nakakatawa ka iyo. Wala sa namang maaari kong malipasta sa aking ama. Ikaw, Padre, magdasal ka na sa mga santo. Tignan natin yung dugo o lusap ang dumadala sa iyong ugat. Crisostomo, huwag! Maawa ka sa kanya! Magandang hapon po, Reverensya. Makakaroon ng pag-aalsa ngayong gabi. Kung gayon, sino ang aking huhulihin? Dapat paghandain natin ito. Masusunod po, Reverensya. Bueno. Ginoo! Ibarra, senyor! Tuloy ka. Senyor, kailangan niyo umalis. Anong mga oras ay bilis sa ikaw magpag-asa? Saan ako pupunta? May naghihintay ba sa akin? Oo. Kailangan pupunta sa Manila o sa bayan sa mga kulihan. Paano kung ako ang magpasuklaw ng pag-aalsa? Isipin niya yung isagsig. Hindi, mas mabuti mamatay na lamang. Tulungan mo ako, Ginoo. Kailangan yung pag-ibon. Pedro, may Ibarra. Siya ang leon ako sa tuhod. Siya ang dayan kung magawa ng Amerikan. Ikaw ang tinulong sa akin dito mo mag-ibig. Natawag ka ano? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. May sakit ka na naman ba, anak? Bet na mamudla ka. Wala ka nakatiwala sa iyong ama. Sabihin mo, anong nangyari sa iyo? Tulungan mo ang aking ama na hindi mo tuloy ang aking usapan. Kumbento o cemetery lang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadyang iyong kalungkutan. Patay na siya, ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre, hindi mo ba alam ang mga misteryo na nagpupugli sa ilalim ng kumbento? Humiling ka ng ibawag lang ang kumbento. Kumbento o ang pamatayan. Diyos ko, totoo ang narito ka at nagpaparusa. Wag na siya mamatay, magmadre na lamang siya. Inay! 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 Marami ng dugo tumago sa akin na katawan. Pagkapatay ko, ilagay mo ka ng mga kahoy at silipan mo na ingog.